Simula pa Sabado, unti-unti nang nakakaranas ng sama ng panahon ang buong lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyong Goreng. Sa Zone 3, Dalin, Bag-aw, Cagayan, sarado pansamantala sa mga motorista ang isang tulay. Nabutas ang gitnang bahagi nito dahil sa walang tigil na pag-ulan. Rumaragas ang tubig baha naman ang mararanasan sa Masikal Road sa Barangay Masikal. Kaya't pahirapan sa mga biyahero ang dumaan sa naturang kalsada. Sarado rin ang daan ng Abaryongan Ruar going to Abaryongan Oneg at Tamoko Balagan Abaryongan Ruar maging ang Kalapangan Bridge sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Unti-unti na kasing natitibag ang lupa sa gilid ng tulay na lubhang delikado para sa mga motoristang dadaan dito. Kalaunan, unti-unti nang umaapaw ang tubig baha sa ilang lugar sa Cagayan, kabilang na ang Zone 4 at 6 ng Barangay Minanga sa bayan ng Apari. Gayun din ang Barangay Kalilwan, Ubong at Karilukod sa bayan ng Sulana kasama na ang Western Sulana Public Market. Ganito rin ang sitwasyon sa Maraburab Elementary School sa bayan ng Alcala, Cagayan. Pagbitak naman ng lupa malapit sa Small Water Impounding Project o SWIP ang naging eksena sa Barangay Kabuluan, Alcala. Dahil sa ganitong sitwasyon, agad na nagpatupad ng forced evacuation sa Barangay Kabuluan, Alcala. Ngunit nauna nang inilikas ang mga residente sa Barangay Flourishing at Santa Clara ng Gonzaga sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. 548 na pamilya ngayon ang nasa iba't ibang evacuation center, katumbas ito ng mahigit 1,489 na individual. Sinabi ni Ginoong Roeli Rapsing, unti-unti nang nakakaranas ng pagbuti ng panahon ang Cagayan simula kagabi. Pero nananatili pa rin na nasa mga evacuation centers ang mga pamilyang apektado. Dahil dun sa banta ng rain-induced landslide, sa mabilis na saturation at sa dami ng binuhos na ulan, they opted na i-evacuate yung mga tao nila. And then there are some flood ang reason ng evacuation. These are municipalities of Santa Ana, Santa Ana, Gonzaga, Igig, and Ballesteros. Sa kabila ng maraming apektado, nananatili pa rin umanong sapat ang mga family food packs na maaari nilang ipamigay sa mga inilikas na pamilya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw.